Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So muli ang pinagpahinga ng OKC Thunder si Shai Gilgeous-Alexander at Jalen Williams sa kanilang game laban sa Boston Celtics. Kaya naman pinulbos nga ng number 1 team sa NBA ang OKC sa score na 135-100. Sa last 5 games ng OKC ay 4 nga dito ang na-miss si SGA dahil sa quad injury. Habang si Jalen Williams naman ay back-to-back games na din ang out dahil sa ankle injury. As of now ay bumagsak na sila sa third seed ng West, and this time ay sila lang nga ang may 24 losses dahil nanalo din nga ang Denver laban sa Spurs at nanalo din ang Minnesota ngayon. Dahil sa pagpapahinga ni SGA at sa kanyang not so MVP performance sa last 4 games niyang nilaro ay lumalayo na nga siya sa MVP race kay Jokic at Luka. Ganun pa man, madaming fans nga ng Lakers sa social media ang nagsasabi na tila ba ay gumagawa na ng chess move ang OKC. Pinagpapahinga nga daw nito ang mga stars sila upang bumagsak sila sa third seed ng West kung saan malabo nilang makaharap ang Lakers at mas posible nilang makalaban ng New Orleans Pelicans, Sacramento Kings or Dallas Mavericks. Dahil nga daw ayaw nitong makaharap ang Lakers dahil sa mga pagkikita nila ngayong regular season ay palagi sila nitong tinatalo. Well, posibleng totoo ito dahil in a business standpoint kung alanganin ka nga sa isang team as much as possible ay gusto mo itong makaharap sa later rounds dahil the more games you play, the more tickets you sell. Mas madaming mabibentang mga jersey at merchandise at overall good business lang nga ito. Ngunit hindi nga tayo pwedeng maging bias. Dapat din nating i-consider ang sitwasyon ng OKC Thunder. Posibleng gusto lang din nga nila na maging healthy sila come playoff time. Tila ba tulad lang ng ginagawa ng Denver Nuggets ngayon kay Jamal Murray? Ang pinagkaiba lang nga ay nananalo pa din ng Denver. Ano ba sa palagay nyo mga kaibigan? Habang pag-usapan naman natin si James Harden dahil sa unang bahagi nga ng regular season ay nakakatanggap siya na matinding puri mula sa mga fans and media. Some even considered the former MVP na maging parte ng NBA All-Star Game at may kaso nga talaga siya dito. Ganun pa man, lately nga ay nagkakalat siya mga kaibigan at nagkakaroon nga ito ng negative effect para sa Clippers. Sa last 3 games si James Harden ay nagtatala lamang siya ng 7.6 points, 6.2 rebounds and 7.2 assists per game on 5 of 22 shooting sa field. At sa kanyang last 7 games nga ay 24 of 70 lamang siya sa field at 8 of 31 naman sa 3-point line. Sa last 12 games na din ay hindi siya nakakagawa ng higit pa ng 20 points mga kaibigan. Ang dating triple-double machine nga ay nagmimistulang triple-single machine ngayon at apektado nga dito ang Clippers. Hirap nga sila lately na makuha ang mga panalo. Swerte nga nila dahil natalo din ang Mavs laban sa Warriors. Dahil kung nanalo nga sila dito, isang game na lamang sana ang pagitan nila at posible nang malagay sa 5th seed ng West ang Clippers kung saan makukuha na sana ng Mavs ang home court advantage sa playoffs. Sa ngayon ang Clippers ay mayroon pa ring tough schedule ahead. Makakarap pa nga nila ang Cavs at ang Suns ng 2 beses. Sa palagay nyo ba ay mananatili ang Clippers sa 4th seed ng West?